obey as a response to the command he has been given through relationship. So ibig sabihin po nito, lahat po ng mga nagpa-follow, lahat po na nag-o-obey as a response, ano po doon sa command na ibinigay sa atin, ipinapakita po natin na meron tayong totoong relasyon sa Panginoon. Ano, naalala ko yung last teaching natin one time na sinabi po doon ay following and obeying. Ano po, pag sinabing following, ikaw ay sumusunod or meron kang sinusundan. Pag sinabing obeying, ibig sabihin may nag-utos na kailangan sundan or kailangan sundin. Ano po, so God wanted us, ano po, as a relationship, ano, yung title po natin, relationship requires responsibility. So it is our responsibility unto God, ano po, na hindi lang tayo nakapagrelasyon kay Lord, hindi lang tayo may relasyon kay Lord, responsible din po tayo dapat na sumunod at sumunod sa kanyang utos at sundan siya. Ano po, sumunod at sundan siya. To follow Him and to obey Him. At sinabi doon, surely I am with you always. Ano po, at ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan, tayo ay kanya pong laging sasamahan. Ano po kaya yung isang tao or yung isang Kristiyano na responsible or responsive, ano, hallelujah Jesus, responsive sa Panginoon, yung palaging sumusunod sa kung anong sinabi ng Panginoon, very responsive. Pag sinabing responsive, ito po ay kapag tayo inutusan ay talagang hindi na maya-maya, saglit lang Lord, kung hindi, ang sagot lang natin ay opo Lord, or sige po Lord. Ano, we cannot say that I have relationship in God, yet not doing our responsibilities. Hindi natin po pwedeng sabihin sa Panginoon na ginagawa po namin Panginoon yung aming responsibilities. Ano, we cannot say that I have relationship, hindi natin pwedeng sabihin na Lord, may relasyon naman po ako sa iyo. Ano po, pero hindi natin ginagawa yung ating mga responsibilities. 'Di ba? Kaya nga po si Jesus, tinanong niya muna si Peter, ano, Pedro, mahal mo ba ako? At ang sagot ni Pedro, opo, Panginoon. Ngayon, ang command ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Ano po? Hallelujah Jesus. Ano po ang kailangang i-follow ni Peter? Ang i-follow ni Peter ay maging leader siya ng church because the Bible says that Peter, you are the rock and in that rock I will stand my church. So he need to follow God in the church or in establishing the church or the ministry. At ikalawa, ang command ng Panginoon ay fed my sheep. Ano po? At tinanong muli siya ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Ano po? Ilang beses siyang tinanong ng Panginoon, hallelujah Jesus. Ilang beses po siyang sinabihan ng Panginoon na, Peter, if you love me, obey my command. Ano? If you love me, fed my sheep. So that is the command of the Lord. And lagi niyo pong tatandaan na nilalagyan tayo ng Panginoon ng order para tayo po ay mag-follow. Kasi every order needs to be followed and every command needs to be obeyed. Ano po? Hallelujah. Huwag po kayong malilito doon sa dalawa na yon. Diba? Following is for the teaching. Ano, we need to follow the teaching. Ibig sabihin, pag tinuruan ka, i-apply mo, gagawin mo. Pero ang command, iba po yun. Ang command, ibig sabihin, ay may specific na hinihingi. Ano po, mayroong dinidemand. So it needs submission, pabalik. Yun po ang command. Ano, parang ganito, sinabi ng Panginoon, Peter, you are the rock and in that rock I will stand my church. So hindi naman hinihingi ng Panginoon ang pagsasubmit pabalik. Ang hinihingi ng Panginoon ay sumunod siya doon sa itinuro ng Panginoon. Na ito yung itinuro ko sa iyo, whatever you receive, you can freely give. Preach, disciple them, heal the sick, deliver the people, cast out demons, raise the dead, and so on and so forth. So that is the teaching that God wanted Peter to follow. But the Lord says to Peter, Peter, if you love me, fed my sheep. And that is His command. So ibig sabihin, kailangan po ni Pedro na bumalik sa Panginoon para humingi ng ipapakain dun sa mga tupa. Kasi siya ay inutusan lang na magpakain ng tupa. Alam niyo po yun mga kapatid, we as a Christian, importante po na tayo ay submitted, hindi lamang sa ating mga leader, kung hindi submitted tayo sa ating Panginoon. Kasi anong ipapakain mo kung wala ka pong tinatanggap? Ano po? Hindi naman pwedeng magicin nyo ho yun. Di ba? You cannot feed the sheep without receiving something from the Lord because it is a command. Di ba? Kapag inutusan ka ng nanay mo
na bumili ka ng mantika, anak, bumili ka mantika, bibigyan kanya ng pera, ano po, at ibibili mo yon at babalik ka para isubmit sa kanya kung may sukli pa ba siya o wala na. At para isubmit kung ano yung inutos niya. Nagigets po natin? So, hindi natin masasabi sa Panginoon na may relasyon tayo pero hindi naman tayo responsible dun sa dalawang yon. At kailangan ay huwag tayo magkaroon ng kalituhan. Ano po? Ang pina-follow ay teaching at ang ino-obey ay utos. Nagigets po natin? Iba po ang tinuruan ka at iba rin po ang inutusan ka. Nagigets po ninyo mga kapatid, there is difference in both. Ano, pag tinuruan kita, you need to follow the teaching, you need to follow the direction, you need to follow the instruction. Pero kapag inutusan kita, ibig sabihin, mayroon akong dinidemand or mayroon akong hinihingi, pabalik. Nagigets po natin? If I have commanded you, Nanay Grace, ikuha mo nga ako ng tubig, I am demanding a glass of water kapag bumalik ka as a submission. Nagigets po natin? Are you with me, people of God? Di ba parang ganun din naman? We give unto the church because we demand something to happen. Ano po, tinutulungan natin ang mga church kasi we are demanding, ano po, tayo po ay nagdi-demand na mapalago yung kingdom ng Panginoon, to support them. Ano po, to increase. Hallelujah, Jesus. So God wanted us to understand these two things right now, people of God, na maging maintindihan po natin yun. Ano po, maintindihan natin, yun nais ituro sa atin ng Panginoon. Hallelujah. So good evening, Ninang Dana. Good evening, Kuya Simon. Praise the Lord. Ano po, so binilisan lang natin kasi nagkukulugan na. Naririnig nyo naman siguro sa background natin para na tayong ginigera. Hallelujah, Jesus. Ano po, praise the Lord. But our topic for this night is all about relationship requires responsibility. Ano, at ang verse natin, Mateo 28:20. Sabi dito, in teaching them to obey everything I have commanded in you, and surely I am with you always to the very end of the age. So everyone who obey as a response to the command, he has given through relationship. Ano, sabi ko nga kanina na ang teaching ay pina-follow at ang utos sinusunod. Ano po, ang teaching, susundin mo yung instruction, ikaw ang magbe-benefits. Pero yung utos, kailangan mo mag-subject or mag-submit pabalik. Ano, katulad ng example ko kanina, yung tinuro ni Jesus kay Peter, na Peter, in that you are the rock, and in that rock you will stand the church. Freely you receive from me, teach them to obey everything. Ano po? Hallelujah, Jesus. Teach them everything that you have received unto me. So, kailangan niyang i-follow yon. Kailangan niyang i-apply yung mga itinuro sa kanyang teaching ng ating Panginoon. Ano po? Teaching kung paano mag-heal ng sick, mag-deliver ng people, mag-cast out ng demons, mag-preach ng gospel, mag-make ng disciple. Everything that is taught by the Lord. Ano po, ang utos, nagdidemand po yun ng subjection pabalik. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, submit to your leader, do what they say, because they keep watch over your soul. Ano po, bakit sinabi doon na submit? Because submission, di ba, hindi naman pwedeng sabihin natin na, oy, nag-submit kaya ako, pero yung submission natin, wala ka namang sinubmit. Di ba? Ang submission, may proof. Hallelujah, Jesus. If you are submitted to the ministry, may proof yun. Di ba? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, na bakit po kailangan kaya sa ministry na tayo po yung nagta-tithes and offering? Because it is our submission. Kasi bakit ang sabi ng Bible, in where your treasure is, your heart is also there. So if you give in this ministry, then your heart is in this ministry. If you don't give, your heart is not here. Nagigets po natin? Hallelujah. Sabi nga, kapag mahal mo, bibigyan mo. Pero kung hindi mo mahal, ba't mo bibigyan? Di ba? Ganun lang din yun. Hallelujah. Welcome, Sis Bev. Good morning sa inyo dyan. Hallelujah. Ano po ang ating pong topic ngayon? Relationship requires responsibility. Ang ating pong main verse, Mateo 28, verse 20. Ano po? At sinabi doon, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ano po? At katulad nga ng sinabi ko, ang teaching po ay fina-follow, because following is applying. Ano po? Hallelujah, Jesus. Following is applying. Ano, kapag tayo po ay tinuruan, malamang isusundin natin, i-apply natin. Ano po? Pero kapag ang utos, sabi doon, teach them to obey everything. Di ba po? So, ibig sabihin, tinuruan tayong sumunod,
Tinuruan tayo na mag-obey, pero ang ino-obey yung command ng Panginoon. Ano ba yung inutos? Ano, katulad po ng example ko kanina, sa mga nauna, ang example ko po sa kanila ay, Hallelujah Jesus, ang pinakang example ko po sa kanila is, yung kay Peter. Ano, kung paano ang Panginoon, kung paanong si Peter ay tinuruan ng Panginoon. Sabi niya, Peter, in that rock, Hallelujah Jesus, Peter, in that rock, I will stand. Peter, you are the rock, and in that rock I will stand my church. Ano, sabi doon. So ibig sabihin, pinapapalo ng Panginoon yung turo niya about sa pagtatatag ng ministry, about sa pagtatatag ng church, or sa pag-i-establish ng isang church. Ano po, at sabi doon ng Panginoon, preach and make disciple, heal the sick, deliver the people, freely you receive, freely you give. So ibig sabihin yun yung turo, kung anong natanggap mo. So ganun din sa atin, pansinin nyo, kapag tayo masipag tayo makinig ng turo sa atin, ang ating mga pastor at leader, meron din tayo maiituturo sa iba. Ano po, kasi sabi ng Panginoon, teaching them to obey everything. Eh kung hindi mo alam yung everything, anong ituturo mo sa kanila? Nga. Nagigets po natin? Pero yung command, yung utos, kailangan nyo ng subjection. Kaya nga sabi ko nga kanina, sabi ng Hebrews 13 na subject to your leader. Kasi bakit kailangan mag-subject? Bakit kailangan mag-submit? Kasi submission requires something to bring back. Nagigets po natin? Bakit kaya tayo may tinatawag na testimony? Kasi ito po yung ating submission. Alam mo, grabe, Pastor Carl, yung itinuro mo sa amin kung paano mag-prophesy. Di ba po, kapag nag-testify kayo sa ating mga gawain, kayo po ay nagsasubject, kayo po ay nagsasubmit pabalik. Sinasabi nyo na grabe, yung itinuro sa atin ay legit ngang effective. Kasi naganap sa buhay ko nung in-apply ko yung command. Nung in-apply ko yung itinuro. Nagigets po natin? Kasi sabi ko nga, ang teaching pina-follow, ang utos ino-obey. Nagigets po? Ang teaching pina-follow, ang utos ay sinusunod. So God wanted us to understand na ang isang tao na may totoong relationship kay Lord ay responsible sa dalawang bagay na yan. Ano po? Matuto para makapagturo sa iba. Diba? Sumunod sa lahat ng inuutos niya. Diba? At anong utos ng Panginoon kay Peter? Hindi lang po yun. Diba? Tinuro ng Panginoon sa kanya kung paano magtatayo ng church. Pero iniutos kay Peter, anong inutos kay Peter ng Panginoon? Diba? Hindi po yung preach the gospel. Diba? Ang inuutos ng Panginoon sa kanya, Peter, if you love me, feed my sheep. Peter, if you love me, feed my sheep. Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. That is the responsibility na ibinigay kay Peter. That is the utos. That is the command. Ano, kaya kapag nakapaglagay siya ng disciple or ng disipulo, masasabing sumunod siya sa inuutos kasi may sinasubmit siya. Ano po, at alam niyo po ba, yung sinabi doon na baptize them, ang ibig sabihin po ng baptism, it is the submission of us to the Lord na tayo may dinadala sa kingdom ng Panginoon. Nagigets po natin? Kapag si Sis Beb ay nakapagdala ng 10 tao na ipapabaptize para sa Panginoon, ibig sabihin yun yung submission niya kay Lord. Panginoon, ito yung pagsunod ko sa iyo. Nung pumunta sila Pastor Carl ng Bicol, ay merong na-baptize na ganitong mga tao. Ganito karaming tao, 5. Diba? So ibig sabihin, ito yung komisyon natin. Ito yung ating tinubo sa ating pagpapagal. Ay sabi niya dati, nasa 1 taon mahigit na tinuturuan niya na itong mga ito. So ang tawag doon ay komisyon or pagpapagal. So ngayon, yun na po ang iniutos ng Panginoon. Diba? Make disciple. So alangan namang sabihin mo, Lord, nag-make disciple naman ako, pero asan yung disciple? Diba? Kailangan mong i-report yun sa Panginoong pabalik. Nagigets natin? Kasi utos yun eh. Di ba? Anong papakainin mong flax kung wala ka namang flax? Di ba? Anong sasabihin mo kay Lord? Lord, sabi mo nga Panginoon sa iyong salita, preach the gospel, make disciple. Aba kapatid, ang pag-make po ng disciple ay hindi nag-preach ka lang sa labas. Hindi nag-preach ka lamang sa isang bahay. Ang tanong, may nagawa ka bang disciple? Meron ka po bang maibibigay na disciple sa Panginoon? Meron ka bang maisasubmit na disciple or commission sa Panginoon? Di ba? Are you with me, people of God? Hope you learn. So sabi dito, we cannot say that we have good relationship with
co-workers if we never obey them in a specific task. Sample, owner, staff, manager, staff. So, ibig sabihin, ganito yan. Diba, hindi natin masasabi na tayo po ay may magandang relasyon sa ating Panginoon kung simpleng pagsunod sa ating mga leader ay hindi natin kayang gawin. Nagigets po ninyo? Hindi mo masasabi na ikaw ay may magandang relasyon kay Lord kung yung mismong leader mo ay hindi mo kayang sundin. Lagi po ninyong tatandaan na ang salita ng Panginoon ay hindi niya kinukontra. Hallelujah. Are you with me, people of God? Do you learn? Thank you, Jesus. Di ba po, hindi natin masasabi na tayo po ay palasunod sa ating pong bossing or sa ating manager. Kung tayo po ay hindi naman po tayo nagre-report. Bakit kaya may tinatawag na reporting? Bakit kaya kailangan natin mag-report? Thank you, Jesus. It is because it is our submission. It is our reporting, people of God. Diba? Ninang Dana, okay lang po na makikimute. Salamat. Ano po? So, ang reporting, ibig sabihin, nire-report natin. Ano po, alam nyo ho ba sa church, kapag ho tayo ay, nung kami ho ay nagpa-register sa SEC or sa Security and Exchange Commission, meron kaming tinatawag na reportorial. So, ibig sabihin, sa panibagong taon, 2027, magre-report kami sa kanila ng aming submission of new leaders. Ano po? Hindi naman papakaelman yun ng SEC. Basta meron lang kaming isasubmit na ito yung bagong leader, ito yung bagong ano namin pinagmitingan, ito yung bagong ano namin, bagong paggawa namin. This is our report of our meetings. Dahil nakalagay po yan doon. At least 3 meetings every year. Ano po, at kailangan nakasulat. Ano po, kailangan alam ng SEC kung anong inyong pinagmitingan. Ano, may bago bang na-hire, may bago bang elder, may bago bang pastor, may bago bang na-ordain, may bago bang so on and so forth. That is needed. Nagigets po natin? Kaya alam nyo mga kapatid, ang teaching, yan po ay ina-apply. Ano po, pero ang utos, ito'y sinusunod, pero nangangailangan nito ng something pabalik. Diba, parang like for example, sinabi ko sa inyo, Ninang Dana, diba, or halimbawa Nanay Ann, ikaw ay mag-disciple dyan sa Novaliches. Ano ang hinihingi namin? Submission. Ano bang nangyayari dyan? May nadagdag ba? May nabawas ba? Diba, may lumaki na ba dyan sa mga batang nandyan? O may lalong lumiit? Diba? Para lang may understanding kami or may alam kami. That is submission. Hallelujah, Jesus. Bakit sa church, hinahangad ng mga pastor o sinasabi ng mga pastor na submit? Ano, sabi nga dito, wala ka pong magandang relasyon kay Lord kung hindi ka naman nagsasubmit sa leader mo. Kasi bakit? That is a requirement. That is a command. Itinuro talaga sa atin yan ng Panginoon na kailangan nating sundin. Submit to your leader, do what they say, they keep watch over your soul. Ano po, at huwag na nating sabihin, hindi naman kailangan yung mga pastor, hindi naman kailangan nagsasubmit. Di ba? Ay sino nang sabi sa inyong hindi nyo kailangan mag-submit? Even nga sa ating mga magulang, hindi natin pwedeng sabihin, demonyo kasi yung mga magulang na yan, kaya ano, di ba, ayaw nila akong sumusunod sa paglilingkod kay Lord. Hindi yan demonyo. Di ba? At ako po ang isang patunay dyan, na dati ganyan ako mag-isip sa mga magulang ko, na parang demonyo yata nagbubulong sa kanila na wag akong payagang magganto Pero na-realize ko na hindi pala, mali pala ako. Ako pala yung nadidemonyo ang utak kasi sinabi ng Panginoon, Ephesians 6:1-3, honor. Diba, kailangan ko palang sumunod doon. Tapos may isang verse pa na pinabasa sa akin ng Panginoon, you need the blessing of God and you need the blessing of man. Kaya nga po hindi tayo pwedeng release na lang ng release. Diba dati parang thinkings ko, hindi naman kailangan ng ordination. Pero ngayon, mas lalo kong na-realize, nung ako ay ino-orient ni Bishop, mas lalo ko na-realize na Lord, kailangan ko pala ito. Because I need to be blessed not just by the Lord, but it is command of the Lord to ordain. Di ba? Kasi si Aaron nga nung inilagay siyang pari or pinakampunong pari, siya po ay ini-anoint ni Moises. Di ba? Ng fathers in faith. So sabi ko, it is very important pala. Hindi lang pala ito basta lamang na ganito, ganyan. Hindi lang pala ito basta alam ko lang ay ganito, alam ko lang ay ganyan. Nagigets po ninyo mga kapatid? Hallelujah. Ano po? Nagigets po natin, ano po ang turo sa atin ng Panginoon? Di ba? Ano po ang turo sa WTJR?
Diba? To win, train, join, and release people. Pero ano po ang command sa atin ng Panginoon na dapat natin sundin? Support, help our ministry, help our pastor because we are there to help. Ano po kaya nga ang tawag sa inyo? Helper. Diba? Saka naman nakakita ng helper na siya yung tinutulungan, hindi siya yung tumutulong. Parang baliktad yata yun. Diba nakakita na ho ba kayo ng yung yaya ang pinagsisilbihan ng amo? Diba? Parang baliktad, di ba? Yung helper ang nagsiserve doon sa kanilang amo. Ano po? Pero hindi namin sinabing maging ano kami, maging king kami sa harapan ninyo. Di ba? Nandito tayo to serve, but we need to follow the order. Kailangan natin sundin yung order. Di ba? Any order of the Lord, it is needed to be followed. And every command or utos, kailangan po natin isubmit ang ating mga sarili doon. Di ba? Kung paano pong tayo tumatanggap ng task sa ating mga manager. Alam niyo po, nung ako nagtatrabaho pa lang sa Dunkin Donuts, nagtrabaho ko sa hotel, sa Jollibee, meron kami tinatawag na pre-orientation sa umaga. Ano po? May nakalimutan ko yung tawag doon, basta may tawag kami dati eh. Sa ganon. Magmi-meeting po yung buong team, mananalangin, ang lahat, i-discuss ng aming manager, magkano yung target natin ngayon. Halimbawa, ang target ay $250,000 na benta ngayong araw, zero complaint, and dapat ay fast moving ang ating mga equipments, dapat ay walang sira, walang tagas ang mga tubo and everything. Ano po, ganun po yun. Yun po yung tasking. Ibig sabihin yun yung utos. Di ba? Kung ang inutos sa'yo, magkahera ka, natural, magsusulit ka or magsasubmit ka ng pinagbentahan. Alam nga naman kahera ka nilagay, pero wala kang isasubmit ng pinagbentahan. Nagigets po natin? Pero meron tayong instruction na sinusunod. Ano yung instruction? Meron kaming tinatawag na SOP or Standard Operating Procedure na sinusunod. Alam yan ng mga nagtatrabaho dito. Alam yan ng mga caregiver, katulad ni Nanay Yoli. Alam yan ng nurse, katulad ni Ninang Dana. Alam yan ng mga nagtatrabaho, may tinatawag yung SOP. Ano po, at hindi mo pwedeng baliwalayin yung SOP kasi yun yung teaching. Yun yung magpapadali ng iyong ginagawa. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano, tamad silang sumunod ng SOP, kaya ayon. Di ba? Tamad silang sumunod sa SOP na ibinibigay ng Panginoon. Di ba? Ang dali-dali lang naman ng SOP na ibinigay ng Panginoon, hirap na hirap ang sundin. Di ba? Parang merong standard operating procedure, okay, kailangan natin ng blessing ng pastor bago lumarga, tayo larga lang, wala na. Di ba? Saka ka na magsasabi kay pastor pag nandun ka na. Di ba? Nakakatamad po yung mga ganun. Alam niyo ho yun? Yung bago sila umaksyon, nandun na. Di ba, pastor? Nag-evangelize pala kami ngayon, no? Tapos, alam nga namang mag-no pa ako, nandyan ka na. Di ba? Alam nga namang i-reply ko sa iyo, aba, talaga namang nagpaalam ka pa kung kailan nandyan ka na, buisit ka. Eh, pwede bang ganunin ko? Hindi naman po pwede. Di ba? Kailangan na sumunod pa rin ako sa standard operating procedure na ibinigay sa akin. Di ba? So baliktad na pala ngayon, di ba? Parang yung shepherd na ang sumusunod sa mga tupa ngayon kasi tupa na ang nasusunod ngayon. Di ba? Mas marami ngayon mayayabang na mga tupa. Alam niyo ho 'yun? Marami ngayon ang mga mayayabang na tupa. Ano po sila na ang susundin ni pastor? Sila na yung pastor ng mga pastor. Kasi kapag may sinabi sila sa pastor, kailangan sumunod yung pastor. Di ba? Kapag may sinabi yung pastor, mali naman yung sinabi ng pastor, hindi naman yan ganyan. Di ba? Sila na yung pastor ng mga pastor. Di ba? Hallelujah. Now, which is, binigyan tayo ng standard operating procedure. Nagigas po natin, if we cannot say we love to be a police, if we never done training as part of a responsibility. Hindi nyo po pwedeng sasabihin sa Panginoon or hindi nyo po pwedeng sasabihin, gusto ko maging police pero ayaw mo ng ROTC. Hindi ka kailanman magiging police kapag hindi mo sinunod yung ROTC or kapag hindi mo sinunod yung tinatawag na SOP. Ano po, sa mga nagtrabaho na dito, madali nyo maiintindihan yung sinasabi ko because everyone or every kind of job merong SOP. Kami nga may SOP kami, alam yan ni Nanay Yoli, pareho kami nagtrabaho sa Dunkin Donuts. Siya ay nasa production, ako po ay nasa sales. Diba pareho pa kami ng kumpanyang pinagtrabahuhan, Predes. At may SOP yon. Diba kahit na ikaw ay checker, kahit dispatcher, kahit na ikaw po ay ikaw po yung nagluluto ng donut, ikaw po yung nagpo-full dipping, ikaw yung naglalagay ng chocolate, naglalagay ng kung ano pa man doon, maging merong SOP yun.
pag pumasok yan doon sa truck or doon sa closed van, may SOP din yun. May tamang temperature ang bawat van. Alam niyo bang tinetemp pa ho yun? Diba? Kasi kapag hindi ho yung tinemp, lusaw ho yung donut. Diba? Lalo yung mga naka-cool dipping. Pag sinabing cool dipping, kailangan ay hindi mainit yung kanilang surrounding. Kasi kapag mainit yon, malulusaw ho yun. Kaya nga tinawag siyang cool dipping. Ibig sabihin, pag ininip mo po siya, yun po ay tumitigas sa tamang temperatura. Pero pag sobrang init, nalulusaw ho yung mga chocolate na yun at pumapangit yung donut. Mukha ho siyang mukha siyang tira-tira. Nagigets po natin? Di ba pagdating po sa sales, may tinatawag din kaming SOP. Di ba? May SOP ho kami. Na kapag pumasok pa lamang si customer, ako bilang matagal po ako naging cashier. I am cashier at Jollibee for over 1 year. Isang kontrata. I am also cashier when I was in Greenwich. And I was also a cashier when I started to have a job in Tactics and Chaser. At bukod doon, naging supervisor po ako doon. Kaya alam ko yung yung standard operating procedure. Lahat po yun ay may procedure. Kapag dumating si customer, hallelujah, kailangan yun. Diba sa Jollibee, kaya nga pinupuna ko minsan kapag bakit pag dito sa Maynila, substandard yung mga Jollibee. Kasi alam niyo po, nung nandun po ako sa Mindoro, since company owned ang Jollibee na yon, meron silang tinatawag na gold, meron silang may mga badge, yan sila. Pag sinabing ikaw ay gold standard, ibig sabihin ikaw po ay excellent sa iyong ginagawa. Kaya alam nyo, pagpasok pa lamang doon, kailangan nakangiti ka na, bawal na nakasimangot, yari ka sa manager mo. Dapat papasok pa lamang ng pintuan ng customer, dapat ay bumabati na kaagad. Alam nyo yun? Binibilang pa namin yung tiles. Simula doon sa countertop, 5 tiles. Pang 5 tiles, nandun si customer, dapat babati na ka na, Jolly morning, welcome to Jollibee. At nakangiti ka na kaagad. At paglapit ni customer, yes, what is your order? Can I take your order, please? And then, titake mo yung order. Okay? Afterwards, the standard operating procedure is i-repeat mo yung order para kapag sila'y nagreklamo, wala silang maire-reklamo kasi ni-repeat mo sa kanila. Okay, I will repeat your order. You are ordering 1 spaghetti with rice. At pagkatapos mong i-repeat yung order, hallelujah Jesus, hindi mo pa kaagad yun susuklian. Ikukul mo muna po yun sa likod bago mo pa lamang yung suklian. Di ba? O kaya naman, ikukol mo yun dun sa microphone na nasa iyong Di ba? At meron din yung SOP. Di ba? PC. Ibig sabihin, product controller. PC for counter 1, single 1, spag 1, Y1 place. Di ba? Laging yun, yung standard operating procedure. Di ba? Kaya kapag humihingi ka doon sa counter ng order, doon sa kitchen, lagi mo yung sasabihin, PC for counter 1, single 1, Y1, spag 1 place. Di ba? At saka mo pa lamang sila susuklian. Di ba? At kapag sinuklian mo, may SOP na naman. Kailangan bibilangin mo 100, 200, 302 pesos. Ganon. Para wala silang maikakaso sa iyo. Kapag sinabi nila, or halimbawa ini-scam ka or binubudol ka. Naalala ko dati na nakatanggap nga ako dati ng peking pera pero hindi nakalusot sa akin. Hallelujah. Kasi bakit? Sinusunod ko yung SOP namin. Diba? Na kailangan kapag may mga bills na yan, chine-check dapat yan. Tapos dapat alam mo kung paano i-check yung pera kahit na wala kang yung kulay violet na tinginan, UV. Nagigas po natin. Napunta rin po ako ng drive-thru when I was in Jollibee. Kailangan doon kapag nakita mo pa lamang doon sa malaking salamin. Yun po yung purpose ng salamin doon sa drive-thru. Kapag nakita mo may papasok na kotse, magbibip ka ng 1. Meron po kaming beeper sa ilalim ng aming table. 1, ibig sabihin, alerto ang mga nasa kitchen because meron kang kotse na pumasok. Kapag magtitake na ng order, habang tinitake mo ng order, diba, Jolly morning, welcome to Jollibee, can I take your order, please? Dapat ibibip mo yung buzzer ng dalawa or magbabuzzer ka ng dalawa. At kapag paalis na yung customer doon sa iyong area, magbabuzzer ka uli ng 3 para i-alerto yung second window or yung window 2.
para sa pagtanggap ng order ng customer. So that is the SOP of Jollibee. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. At pagdating po sa mga restaurant, ano po, even sa hotel, kapag may dumating na customer, dapat ang una nating inihahain ay water. Hindi dahil bubusugin na sila, kundi dahil may mga customer tayo na habang sila ay naghihintay, gusto nila na iniinom or may iniinom. So you can offer juice or water. Ano po, yun ang nauunang iserve habang sila naghihintay ng kanilang pagkain. That is the standard operating procedure. Nagigets po natin, people of God. Di ba po? Kaya pagdating po dyan sa ganyan, minsan nga nagtataka sila, Pastor, at the age of 29 years, I am a supervisor in tactics and chaser. So yan po ay tindahan ng mga kung alam po ninyo yung sumikat na mga waterproof na mga bag, yung mga inflatables bag, sila po yung company po na yan. Di ba? Ang chaser, sila po yung nagbebenta ng mga bisikleta, mga anong tawag dito? Nagbebenta ng mga roller skates and etc. Diba? Hindi ko alam kung sino yung naging kasama ko last time, parang si Nanay Ann ata. Yung naging kasama namin na kami ay nag-date noon. Na pumunta ako doon sa shop namin dati. Diba? At na-recognize ako ng kanilang supervisor. Diba? Doon sa SM North EDSA. Kasi connected kami doon. At kilala ako ng maraming supervisor sa buong Manila. Because trade na yata natin yun. Na kapag tayo ay umaangat ang ating posisyon, no? Kasi SOP ako lagi. 'Di ba? Kaya nakikilala ko ng iba. Kasi po wala nakakalusot sa akin na short. Ano po? Kasi puma-follow ako ng SOP. So that is very important. 'Di ba? Kung mahal mo yung trabaho mo, dapat responsible ka sa trabahong binigay sa iyo. Hindi mo pwedeng pakialaman yung trabaho ng iba. Di ba minsan nga ang ginagawa namin, nagpapalitan pa kami ng kaibigan ko eh. Kasi kaibigan ko yung nagtitinda doon sa taas. Minsan ang hirap magtinda ng mga skateboard, mga ganyan. Sino ba namang araw-araw bibili ng roller skates? Sino ba naman araw-araw bibili ng ng mga space, meron tinatawag yun, nilalagay sa sapatos na may gulong. Alam niyo ho ba, ang ginawa ko dati, nag-aral ho ako niyan kahit muntik na ako magsungaba doon sa mall, muntik na ako mabangga sa salamin. Para lamang po ako'y makabenta. Tapos, kunwari, tuturuan ko yung mga bata. Kahit di naman ako pro, tuturuan pagka yung mga bata, nakuha mo yung loob nila, ay nako, lalo na kapag mayayaman, no daddy, hindi ako aalis dito, kailangan mo siyang bilhin. Wala na magagawa, di ba? Di ba, magkakabenta na doon. Tapos sasabihin ko doon sa kasama ko, be, palit na uli tayo, may benta ka na. Hindi ka na zero. Di ba, palit na uli kami. Di ba, doon na naman ako. Di ba? Kapag inventory, be, tulungan mo nga ako dito kasi ganito. Pero senior ko yun Pero ako pa ang tinatawag niya para magturo ng ganyan. Because pagka ako may trabaho, gusto ko, responsible ako dun sa ipinapagawa sa akin. Ayoko nang ako ay nagtatrabaho, tapos mali-mali yung aking trabaho, tapos pinapakailman ko pa yung trabaho ng iba. Wala akong pakialam sa trabaho ng iba. Ang gusto ko ay makamake sure dun sa trabaho. Kaya nga, natuto ako ng tinatawag na domain Di ba? Huwag natin pakialman yung hindi natin domain. Kasi natutunan ko yan dati, na nakakapagpaiyak nga ako ng mga trainee dati Ganyan po ako kasungit at ganyan po ako kagrabe na magturo. Kaya bless kayo sa WTJR. Kasi bakit? Meron po akong pasensya na magturo sa inyo. Totoo yan. Kasi alam nyo dati, nagpapaiyak ako ng pro. Di ba? Meron nagpapaturo sa akin, dining. Sabi ko, bakit dining ba ako? Counter ako Diba, gusto mo mag-counter ka na lang. Sa akin ka na naman lagi lumalapit. Alam nyo, pumunta ng UR namin, umiiyak. Pinuntahan ako ng aking manager. Oy, Carl, may pinaiyak ka daw na bago, na OJT. Sabi ko, saka ka nang papaturo. Counter talaga nga ni. Di ba? Andun yung dining. Asan ba ang tagapagturo niyan? Ako nang sasampal. Sabi ko dun sa manager ko. Ako nang sasampal. Sabi niya, ikaw talaga. Napakaano mo pa talaga. Di ba? Ay sabi ko sa inyo, nakikipag-away ako dati, lalo na kapag ako po ay tama. Kapag nasa tama ka, ipaglaban mo. Kaya dati, pinapahiya ako dati. Meron pumunta doon. Sinagot ko talaga, wala ho akong pakialam kahit you are 26 years in the States. Wala ho kayo sa States, nasa Pilipinas kayo. Sinunod ko ho kung ano yung SOP namin. Di ba? So, ibig sabihin ho, mali ho pala ang SOP ng store na ito.
Di ba kung sinasabi nyo ho na customer is always right, so wala ho pala dapat yung mga menu na yan kasi kayo naman pala masusunod. So kung anong hingin nyo, yun dapat ang ibibigay namin. So tanggalin ang menu na yan. Alam nyo, galit na galit sa akin, pilosopo ka! Sabi gano'n. Sabi sa akin, pilosopo ka talaga! Sabi gano'n. Ano, galit na galit sa akin. Pati yung manager namin, gusto niya yatawan sa pakin. Sabi niya, bakit ka ba kasi nakikipagtalo? Eh, mali siya eh. Customer is always right. Hindi laging tama ang customer. Eh, paano pag nanghingi yan ng lugaw dito, Jollibee ito? Chicken ang ating ibinibigay. Sabi kong ganyan. Galit na galit siya sa akin. Galit na galit yung manager ko sa akin. Sabi niya, dyan ka lang, huwag ka lalabasan kasi hindi umahalis yung customer na yan. Sabi ko, sa isip ko naman, okay, edi maganda at ako ay pahinga. Bahala kayo dyan sa counter. Di ba po? Hallelujah, Jesus. O, naranasan ko yan, ipinahiya po ako ng sarili kong RM, ng sarili kong ARM, second to the RM, or arm 1 or arm 3, ata yun. Basta pinahiya ako, sabi ko sa inyo, binawian ko yon. Diba? Never kung kinausap yon, sabi ko sa inyo. Diba? Ganun po ako kalupit dati. Walang RM sa akin. Sino ka ba? Diba? Utusan ka lang din dito. Mas mataas ka lang ng posisyon. Diba? Pero ako, may respeto ako. Nagalang ako, pero wag akong kinakanti. Ganun ako. Ano po? Kaya noong mga time na yun, ipinahiya lang naman ako sa harapan ng counter. And that is what I experienced. Kaya ayaw na ayaw ko ng tao na nagpapahiya or ayaw na ayaw ko ng tao na ipapahiya mo yung isang tao na yun tapos hindi mo siya papakinggan. Ano po? Kaya kapag may mga ganyan, ano po, naalala ko yan, when I was in my former ministry before, lagi silang ganyan kapag forum. Alam niyo po, kahit hindi naman ako yung ipinorum, ay, ako ang nakikipagbabag. Ano po, kasi ang katwiran ko, anak ko yan, nasa team ko yan, di akong kalabanin ninyo. Naalala ko dati, idiniDA yan si Ate Lindsay. Ano sabi nila, i-disciplinary action daw si Ate Lindsay kasi ganito, ganyan-ganyan. Alam niyo, ang sabi ko, unahin mo ako. Pag hindi mo ako inuna, hindi ko pipirmahan yung disciplinary action na yan. Ay, elder ako. Ano? Elder ako. O, hindi wala silang magawa. Alam nyo, yung mismong founder ng aming ministry dati, kamot sa ulo, sabi niya, Lord, Carl. Di ba sila na yung sumasakit yung ulo sa akin. Di ba? Besor ko ng Dunkin Donuts, wala nga, HR namin sa Dunkin Donuts, wala nga magawa sa akin eh. Di ba? Imagine nyo. Di ba? Pag alam ko yung tama, yun yung ipaglalaban ko. Di ba po? Di ba? Pastor na attorney pa. Totoo yan. Imagine nyo po, sinuspende ako ng 5 araw, tapos ika-cancel daw muna yung 3 araw, pumasok daw muna ako, at saka ako na daw ipagpatuloy next week. Ang sagot ko, ay hindi. Alam nyo palang walang tatao sa shop, ba't nyo ako isinuspende? Diba, ay pinirmahan nyo na, inirelease nyo na. Ang sarap nga ho dito, o pahinga ako. Ganyan pa ang tayo ko. Hindi, Carl, pumasok ka na, hindi ko ako papasok. Eh, paano kung ma-aksidente ako doon? Paano kung mabuhusan ako ng kape? Bakit sasagutin nyo ba ako? Eh, nakasuspend ako. Based on the code of conduct ng ganito. Ay hindi nila alam, binabasa ko lang naman yung ganong kakapal na code of conduct namin. Sabi niya, hay naku talaga, Carl. Ganito na lang, ganyan. Sabi ko, hindi ho. Hindi talaga. Di ba? Kasi ho, labag ho yan sa code of conduct, number ganito, number ganyan. Sabi nila, Diyos mio, huwag ka nang pumasok, Carl. Diyos mio, huwag ka nang pumasok, Carl. Ang dami mong alam. Ang dami mong explanation. Sabi ko, oh, mamili ka humang. Papapasukin niyo ho ako ng ganyan kung maghaharap tayo sa dole. Eh pag nagharap kami sa dole, yari. Sabi niya, eh bakit wala ka naman proof? Huwag kang mag-alala, ma'am. Lahat ng pinag-usapan natin today naka-screenshot. Ano, eh tombo yon. Eh tinatawag ko ng ma'am. Galit na galit siya lalo sa akin. Sabi ko, ma'am, Christian ako eh. Pag babae ka, ma'am, hindi sir. Lalo siya nagagaling sa akin, usok na yung tenga niya sa galit. Alam niyo ho yun? Kasi sabi ko, ma'am, alam ko yung responsibilidad ko bilang bisor, alam ko yung responsibilidad ko bilang crew, at alam ko yung responsibilidad na ibinigay sa akin. Kapag ako hanggang dito lang, no other than that. Ano po, kaya natutunan ko yung mga duming-duming na yan. Hindi ako pakialamero sa hindi ko trabaho. Bahala sila dyan. Kahit wala na yung supply, hindi ko naman trabaho ang mag-PO or mag-purchase order. Diba? Kaya yung aking bisor dati ay tinatawanan ako kasi sabi niya, alam mo Carl, gusto ko yung attitude mo. Parang nakikita ko yung sarili ko sa iyo kasi ganyan din ako kay sir. Ganyan katigas yung ulo. Sabi ko, ganyan po ako katigas ang ulo pero kapag mali, ano po, gusto ko lamang pong maging tapat sa kung ano po yung pinagkatiwala. Sabi kong ganun. Diba? Kaya dati, pati po
pati po accounting office, galit na galit po sa akin. Alam niyo kung bakit? Ay, paborito ko yung mga shelves. Alam niyo yun, yung mga cabinet, hanging cabinet, basta lahat ng cabinet, paborito ko yan. Eh, yung shop na pinuntahan ko, maraming cabinet. Naku, punong-puno ho yan ng laman. Galit na galit sa akin yung accounting. Di ba? Kasi, ang amin pong stock ng kape ay tatlong box. Stock namin ng creamer, 3 box. So kung i-compute mo, that is 3,000 pieces. Ano po? Tapos bibilangin ng accounting kasi inventory na, monthly inventory. Galit na galit sila sa akin. Ang tissue namin, ang taas ng patas. At wala silang mairebat sa akin. Sabi nila, Carl, ba't ka naman umorder ng ganito? Bakit ka naman na ganyan-ganyan? Ma'am, ano po ang mas maganda? Di ba? Eh wala ho kaming kasama sa shop, wala ho kaming bisor, saan ho kami manghihiram? Hindi na ho baling ako ang nagpapahiram, wag lang ako ang manghihiram. Sabi nila, nako, ayan na naman po tayo, mag-i-explain na naman siya, wala na naman ako magagawa, sige na, tulungan mo ako magbilang. Ganun na lang yung aming, dati yung accounting. Kaya na-assign sa aming accounting dati, ay nako, ay medyo masyunda na yun ng konti. So pagdating sa mga nakahang, hindi siya naakyat. Di ba? Tapos ako magbibilang, ganyan, sabi niya, ang bilis mo namang magbilang. Hindi, ma'am. Sigurado na ako dyan. Yan yung bilang nito. Kasi ang bilang naman niyan ay per packs. Sabi niya, ay, naku talaga, Carl. Di ba? Ang bilis ko daw magbilang. Sabi ko, syempre, pag mahal mo yung trabaho mo, be responsible. Ano po, at hindi ko pinapayagan na matatapos ko yung duty ko na ako po ay marumi ang aking workplace. Kasi yan ang natutunan ko sa Jollibee. Dapat pagkatanggal ng tao, malinis din ang iyong area. Ano po? Kaya alam na alam yan, even po ni Nanay Ann. Pag ako po ay nagluluto, alimbawa may mga events, magluluto po ako ng maramihan. Nako, hindi mo ako makikita na ako'y bulagsak sa ay ayaw ko ng ganyan. Ano po, yung tipong lahat na ng sandok ay nagamit, lahat na ng kutsara ay nagamit, nako'y babato ko yan. Di ba, pag gaganyan ng aking kasama. Kaya dati lagi kong sinasabi kay Nanay Ann, tulungan mo na lang ako magluto. Sasabi niya, hindi pa, maghuhugas na lang ako ng plato. Sabi ko, sige, ikaw na lang maghugas, ako na magluluto. Di ba, tulungan mo na lang ako sa mga kanin-kanin or pagsasalok ng ganyan. Pag may ibang nagsasabi, Pastor Carl, tutulungan kita, hindi ko na kailangan. Lalo na kapag ka mga yung mga makakalat, pagka mga katulong mo, makakalat sa ay hindi ako magpapatulong dyan. Di ba, mas lalong dadami yung trabaho ko eh. Di ba? Kaya okay na ako dun sa 1 or 2 katulong, basta matino, basta responsible. Ano po? And that is the Lord wanted us, mga kapatid, na ganun din dapat tayo. Kapag binigyan tayo ng trabaho sa Panginoon, ibigay natin yung buong puso natin, maging responsable tayo. Di ba, yun nga yung sinabi ko kay Kuya Brian, kahit na iisa lang ang iyong ginaguide, ibigay mo yung 100% mo sa pag-guide. Ibigay mo yung 100% as in. Di ba? Parang like for example, last time may event, ayoko talaga ng paglulutuin nyo na nga ako pa mag-iisip ng mga ingredients, ako pa mag-iisip ng ganyan. Gusto ko pag magluluto, ako magluluto na lang dahil naka-prepare na po yung mga ingredients. Ayaw na ayaw or hate na hate ko po yan na hindi po kompleto ang ingredients. Alam niyo ba, namamalengke ako, may dala pa akong papel at ballpen kasi ayaw ko na hindi kompleto yung aking mabibili. Halimbawa, magluluto ako ng kaldereta, kung kailan nakasalang na yung karne, doon ko lang maaalala na kailangan ko pala ng peanut butter, kailangan ko pala ng liver spread, and so on. Ayoko ng ganun. Gusto ko nandiyan na. Okay, ito ang pang kaldereta, pinagsasama-sama. Kaya natatawa yun sa akin si Nanay Ann dati. Nung nandun pa ako sa kabilang bahay, pag tinutulungan niya ako magluto, talaga namang yan ay nakaparting ganyan. Kapag may nagalaw dyan, ay hindi, wag mo nga isasama yan dyan kasi hindi yan para dyan, dito yan sa spaghetti yan. Ito para sa menudo, o ito para sa ganyan. Yan ay separate. Kaya, doon natin makikita yung pagiging responsible. Ayoko na magkakaroon ako ng trabaho na meron po akong malaking conflict. At napakahirap ng ganun. At kung hindi ko naman kayang i-achieve yung mga bagay na yon, gagawa po ako ng paraan. Hanapan ko ng solusyon kung paano ko ma-achieve yung dapat kong i-achieve. Nagigets po natin, mga kapatid. I was always thinking to be responsible or good steward sa kung ano pong pinagkatiwala ng Panginoon. Sabi dito, if we cannot say we love to be a police if we never done training as part of our responsibilities, that will strengthen our own desire and relational commitment to the country and to His people. Diba? Siyempre, alam naman natin na kapag tayo ay nag-serve as a police, ay dapat ay para sa bayan at para sa tao ang iyong buhay. Hindi para sa iyo lang. Baka naman naggigera na, ikaw pang unang tumakbo. Ay dapat ay hindi ka natakot sa bala.
Di ba? Yun nga yung sinasabi ko, leader ka pero una ka pang nawala nung kaguluhan na. Ano po? Hallelujah Jesus. Ay sabi ng Bible, yung mga ganong klaseng leader, sila daw po yung mga upahan o mga bayaran. Ano po? Kaya kapag kaguluhan na, walay na. Di ba? Yan yung sinasabi ko. Malalaman mo ang isang totoong leader kapag sa oras po ng kailangan sila. Yung responsibility. Kaya nga po ako, natuto ako na dati sa sobrang pagod ko na hindi ko na minsan nare-replyan yung iba o hindi ko na nare-replyan or minsan ayaw ko talagang replyan kasi hindi good sa spirit ko sa kanila. Di ba po? Pero natutunan ko mga kapatid na matuto po ako maging responsible. Alam niyo yun? Kaya nga minsan nagugulat na lang yung iba pa, natutulog ka pa ba? Kasi pag nag-message kami sa iyo, parang maya-maya lang, magre-reply ka na. Parang kahit anong oras yata, nagre-reply ka and so on and so forth. Ano po? Hallelujah Jesus. O kaya naman kung hindi ko yan ma-replyan, in the morning, sasabihin ko kagad, sorry, late reply, SLR, ito yung reply ko, ganyan. Ano po? Because I don't want them na ma-experience nila yung na-experience ko dati. Na-experience ko kasi dati na 10,000 years bago ako reply ng aking leader. Diyos ko, nagawan ko na ng paraan, nakauwi na ako bago pa mag-reply sa akin. Sabi ko, hindi na, hindi ko na kailangan yan. Tapos na eh. Di ba? Okay na ako. Di ba? Parang alam mo yon, di ba? Kung ito siguro ay medic, ay wala na, tsugi na yung pupuntahan. Hindi pa siya nakakagalaw. Alam niyo, kung bumbero, wala na, pulbos na yung bahay, wala na siyang wawaswasin ng tubig, ano po, ang dalahin na lang niya ay sako na lamang kasi inuling na lahat. 'Di ba? O baka nga minsan abo na bago pa po makapunta or bago pa makarating. 'Di ba? If you are responsible to your work, gagawa mo ng paraan. Ano po, yung mga bagay na dapat ginagawa na ng paraan. Ano sabi ng 1 Corinthians 3:8, he who waters and plants are one are one, same as he who has relationship does responsibilities, and he who has done his responsibilities has relationship in good to its commander. Ano po? So let us see, ano po ba ang nais sabihin ng Panginoon sa 1 Corinthians 3:8? Ano po, basahin po natin sa Bible. Hallelujah. 1 Corinthians. Thank you, Jesus. Unang Korinto. Thank you, Jesus. 1 Corinthians chapter 3, verse 8. Ano po, alam niyo po ang sabi dito, the one who plants and the one who water have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. Ano po, sa ibang translation lang yung ginamit ko kanina. So sabi dito, ang nagtatanim daw po at ang nagdidilig ay iisa lamang ang purpose. So parang ganito, di ba si Pastor Carl, kahit na siya man ang commander at kayo po ang supporter, pareho lamang po tayo ng purpose, wala akong pinagkaiba yon. Our purpose here is to win soul, to train soul, to join them, to release them. That is our purpose. Ano po, wala pong pinagkaiba yung purpose si Pastor Carl sa purpose mo. Diba? Kaya nga sabi ko lagi sa inyo, diba, hindi mo makita yung will ng Panginoon kasi hindi mo alam kung kanino kang anak. Diba? Kung baga saan mo hahanapin yung last will and testament, ay hindi ka naman pala anak. Diba? Hallelujah. Ang may mga will lamang or may mga last will ay yung mga anak lamang. 'Di ba? Nakalagay doon yung inheritance. So ibig sabihin ang will ni Lord, hindi po 'yan hinahanap, hindi 'yan tinatanong kay Lord, Lord, anong will mo sa akin? Ang hanapin niyo yung fathers ninyo sa pananampalataya kasi sila yung magpapamana kung anong gagawin. 'Di ba? Kung paanong pinamana po ni Moises kay Joshua yung kanyang trabaho at kay Elisha yung trabaho ni Elijah. 'Di ba? Kung paanong ibinigay ng Panginoong Jesus yung kanyang trabaho kay Peter bilang siya na yung rock. Ano po? At siya ang cornerstone. Are you with me, people of God? Thank you, Jesus. So pareho lamang po tayo ng purpose, mga kapatid. Kahit na po ikaw ay nasa Prayer Warriors of God, o ikaw ay nasa WTJR, nasa JAL, or nasa iba kang ministry, Jesus, our hope, or kung saan man. Ano po, our purpose here is simple, to win, to train, to join, and release. Siguro naman sa church ninyo ay ganyan din po ang inyong nais. Diba? Kung ang amin pong purpose ay mag-win ng soul, alam nga namang iyo ay nilulus mo yung soul. Ano, mas tuwan-tuwa kang wala kang nawi-win. So malamang pareho tayo ng purpose to win them. Hallelujah. Am I right? Am I correct, people of God? Diba? The purpose why we are all here at this discipleship kasi gusto nating maging trained tayo. Gusto nating matuto tayo ng mga dapat nating matutunan. Tama ho ba? Diba bakit tayo nasa WTJR sa Walk in the Jesus Road Ministry kahit na iba't iba tayo ng ministry? Kasi sabi ko nga hindi naman ito relihiyon, ito po ay journey. Diba? Dahil gusto mo makaisa sa journey kung bakit ka nandito.
Di ba kasi kung ayaw mo naman ng journey ng WTJR, eh di sana hindi ka dito natagpuan. Di sana nandun ka sa Victory, nandun ka sa River of God, JKMCC, ano pa ba? And so other ano pa, Christian denominations. Kasi hindi mo gusto yung purpose. I-guess po natin? So we are all here because we are in the same purpose. 'Di ba? To release. Siguro naman wala namang may gusto sa inyo na kayo po ay buong buhay ninyo nakaupo ka na lamang sa church or buong buhay mo ay utus-utusan ka na lamang ng pastor. 'Di ba? Ang ating purpose, gusto rin natin na ma-release tayo sa karapat dapat nating kinalalagyan. Tama ho ba? Am I correct, people of God? So number one thing, teach them. 'Di ba? Relationship requires responsibilities. So, syempre, ang responsibility, hindi po yan basta magic na bigla na lang nandyan na sa'yo. Yan po ay itinuturo. Okay? Kaya nga po bilang pastor, itinuturo ko sa inyo yung dapat ninyo matutunan. Bakit tayo may pastoral and planters moments or 3 p.m. habit para sa pastoral and planters? Kasi gusto ko matutunan ng ating mga kapastoran yung kanila pong trabaho bilang mga pastor. Hindi po yung pastor na daw pero po parang kailangan niya pang pastorin. 'Di ba? Pastor na daw pero parang kailangan siya pang unang pukpukin. 'Di ba? Pastor na daw pero hindi mo nakita yung responsibility na nagawa. Nagigets po natin, leader daw pero siya pa ang kailangang i-lead. Ano po? Hallelujah Jesus. 'Di ba? Siya daw ay pastor, siya daw ay leader pero hindi alam ang pastoral ethics. Ano po ang pastoral ethics? Hallelujah Jesus. Number one doon, do not be driven by your emotion. Tapos ikaw, pastor ka, ikaw nag-walk out, ikaw ang emotional. Aray ko, pakak. Diba, ikaw yung pastor, ikaw yung nag-walk out sa church, aray mo. Diba, para ka na rin naman pong nag-shepherd ng kambing, tapos nung sinuwag ka, nagalit ka, dyan na nga kayo, sinusuwag nyo naman ako. Diba? Ano, lalapit sa'yo yung kambing para magsabi, lumabalik ka na dito. Walang ganon, aray mo. Diba? Hindi yan lalapit sa iyo, te. 'Di ba? Ikaw ang lumapit kasi ikaw ang shepherd, ikaw ang kailangan nakakaintindi kasi katulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi lahat naman ng ating shepherd ay tupa, yung iba diyan ay kambing. 'Di ba? Minsan sila pa yung susuwag sa iyo. 'Di ba? Kaya kapatid, yung mga kambing pinuputulan ng sungay para hindi ka suwagin. Nigigets po natin. 'Di ba? Kaya kapatid, kapag kayo ay nagiging kambing na, sigurado kayo tatabasin ko 'yan. Ano po? Hallelujah, Jesus. Ano po? Kaya kailangan nating matuto kung ano responsibilidad natin. Diba, tinuturo sa atin na bilang Kristiyano, responsibilidad natin na suportahan ang ating ministry. Katulad ng sabi ko sa inyo, kung ang tingin nyo po ay hindi po ninyo responsibility ang pagtatides or pag-o-offer, kapatid, masasabi ko sa inyo, this is a command of God. Because it is also saying na kung ang iyong treasure ay nasa Panginoon, ang puso mo ay nasa Kanya. So if you are not supporting the Lord, pero suportado mo yung inuman, suportado mo yung party-party, suportado mo yung walang kakwenta-kwentang bagay, di ba? Ibig sabihin ang puso mo ay nasa mundo at wala sa Panginoon. Di ba? But if our finances, ano po, always God's first, ibig sabihin ang ating puso ay nasa paglilingkod sa Panginoon or nasa Panginoon. Tama ho ba? Sabi ng Bible, in where your treasure is, your heart is also there. Kung nasan po ang kayamanan nyo, nandun din ang puso mo. Eh kung pinagdadamutan mo yung church, pero yung inuman hindi, eh ang puso mo nasa inuman, wala sa church. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa kanila, pagdating kay Jesus, huwag niyong pong titipirin ang Panginoon. Nagigets po natin, pagdating kay Jesus, huwag niyong titipirin ang Panginoon. Diba? Panginoon siya eh. He is the King of Kings. He provide everything to us. Tapos titipirin mo siya. Thank you, Jesus. Nagigets po natin? So, turuan natin. Ano po kaya kapatid, I encourage na bawat isang mga leader, bawat isang may pinaplaks, kapatid, turuan nyo sila ng kanilang responsibilidad. Hindi pwedeng lagi lang mga yan nakaupo dyan, ano ho yan. Baka mamaya butas na ho yung upuan sa sobrang init na ng mga puwet ng mga yan dahil po sa kanilang pag-upo, pero hindi nila alam ang kanilang responsibilidad. Baka mamaya ang akala nila, sa church ay meron janitor na maglilinis, turuan nyo rin ng umawak ng walis, daspan. Kung hindi naman ho marunong umawak yan, sila ho ang daspanin ninyo, sila ho ang walisin ninyo palabas kung ayaw nila ng responsibilidad. Because ang church ay hindi trabaho ng mga pastor lang. It is our work in the Lord. Tama po ba? Kung ayaw humawak ng map, siyang mapin mo palabas. Baka kailangan niya ng paglilinis. Ano po? Hallelujah, Jesus.
Hindi po yung pagiging harsh. Ito po ay pagpapakita ng ating responsibilidad. Diba? Kung yung leader na yan ay paturo-turo lamang, di ba po, ay kailangan natin turuan. Ano po? Kasi ang pagiging leader ay we, hindi you. Nagigis po natin? Thank you, Jesus. So let us see in 2 Timothy chapter 2, verse 2. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Ano po sa ikalawang Timoteo? Praise the Lord. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 2, ang sabi po dito, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach other. Imagine niyo po, humanap daw po kami ng reliable na mga tao. Kaya yung mga hindi natuturuan, hindi ko talaga tinuturuan. Yung mga tamad magpaturo, hindi ko tinuturo. Aanin nila yung tuturuan. Sasayang lang ako ng laway sa mga yan. Hallelujah, Jesus. Di doon ako mag-aaksaya ng laway sa mga nagpapaturo. Kaya nga sabi ko sa inyo, even isang tao na lamang ang nakikinig sa akin ngayon, magtuturo pa rin ako. Because I believe na yung isang tinuturuan na yan, ano po, ay mas the best. Eh, paano kung yung isang tinuturuan ko na yan pala ay Pablo? Ano po? Hallelujah, Jesus. Diba? Hindi Judas. Ano? Eh, kaysa naman nandito nga, ang dami kong ang tinuturuan, ay Judas naman. Diba? Hindi na balik. Ano po? Thank you, Jesus. Welcome po sa ating mga kapatid na bagong dating. Ang ating pong pinag-aaralan ay relationship requires responsibility. Ang ating pong main verse, Matthew 28, verse 20. Number 1, ang ating pong key points number 1 is teach them. Ano, turuan natin sila na maging responsable. Ano, kapag tinuruan natin sila na maging irresponsable pagdating sa church, sabi ko nga, ay magiging Judas yung mga yan ng church. Ano po? Naiigas po natin mga kapatid. Ano po, kaya ituro natin sa mga reliable people yung ating pong mga natututunan. Pag ayaw pong makinig, ayaw matuto, huwag yung turuan. Simple. Diba ako, ganun po ang aking pamantayan. Kung kayo po ay nagpapaturo pa kahit na mas bata ako sa inyo at mas matanda kayo sa akin, willing ho akong magturo. Willing ho ako na i-share sa inyo lahat ng knowledge na meron ho ako hanggang sa kabutil-butilan. Pero kung kayo ay hindi na nagpapaturo, wala ho akong pakialam. Kasi hindi naman ako magbe-benefits niyan. Kayo rin. Diba po? Eh paano kapag dumating na yung time na ikaw pinagawak na ng Panginoon? Hindi ka reliable. Diba? Kasi lagi ko pong sinasabi yan, kailan pa ba tayo maghahanda kapag nandyan na? Diba? Eh di para kang katulad ng foolish virgin na kung kailan nandyan na yung ikakasal, doon pa lamang bibili ng oil. Diba dapat malayo pa lamang naghahanda ka na? Dapat malayo pa lamang yung pinaghahandaan mo, pinaghahandaan nyo na. Alam nyo ho ba, isa sa mga bagay na natutunan sa akin ng aking team ay yung maging maaga pagdating po sa paghahanda ng mga bagay-bagay para magagawan pa natin ang paraan. Ano po, hindi tayo gahol sa oras. Diba, imagine nyo po, at this very time, kahit na po kami ay busy sa aming pong paghahanda sa ating mid-year ngayong Sabado, alam nyo ho ba yun? Si Ate Lindsay, alam niyo ba, nakagawa na ho siya ng kanyang mga plannings para sa kanyang paparating na event ngayong August 16. Diba? Imagine that, people of God. Kasi natutunan niya yan eh. Minsan nga, mas maaga pa sa akin yan eh. 3 months away pa lamang, nagtatanong na, Pas, ano ba yung plano natin sa mid-year? Sabi ko, 3 months pa. Hindi, Pastor, mas maganda yung maaga na. Gagawa na tayo ng pakay, gagawa na tayo ng ganito kasi marami pa tayong ayusin. Sabi ko, tama naman. Diba? At isa rin yan sa bagay na natutunan ko kay Ate Lindsay. Yung maging maaga sa lahat. Maging maaga sa lahat ng pinapagawa ng Panginoon. Kaya pansinin niyo, pag ganto-ganto lang kami, pero nagagawa na namin ng paraan yung mga dapat gawa ng paraan. So hindi na kami magagahol. Ano po, hindi kami magagahol sa oras kung kinakailangan. Di ba po? Hallelujah, Jesus. Because we have time framing. Ano po, kaya ituro din natin yan sa ating mga team. Turo din natin sa kanila. Diba, huwag niyong ituro sa kanila maging matigas ang ulo. Hindi yung kayo mga leader, kayo pa magtuturo. Hindi. Discipleship lang yan. Pwedeng hindi yan attendance. Si Kuya Dave lang naman yan eh. Diba? Huwag niyong turuan na maging matigas ang ulo at maging matigas ang mukha ng mga member ninyo. Ano po, ituro ninyo sa kanila na mas kailangan nila po mas kailangan nila mas kailangan po nila na matuto at maging responsable ngayon pala. Ano po? Hallelujah, Jesus. Diba? Nakikita nyo naman po, pang ilang weeks na nagtuturo si Ninang Dana. Pero alam nyo po ba na reply niyan lagi sa akin, hindi pa ako handa, Pastor. Eh, sagot ko sa kanya, kailan ka pa magiging handa? Diba? Mas maganda nga na ngayon pa lang, hinahanda mo na yung sarili mo. Diba po?
Ngayon pa lang kako, ihanda mo na yung sarili mo. Kailan ka pa maghahanda kapag ka nandyan na? Di ba? Noong nakaraan, sabi niya, Pastor, nahihirapan po akong magturo. Bakit pag kay Lasol, nagtuturo ako 2 to 3 hours. Pero pag sa Gmeet o Lo, minsan 11 pa lang tapos na ako. Di ba? Naranasan din namin yan. Sa sobrang kaba namin, na-blanco na kami, tinapos na namin agad. Di ba? Minsan nga nananalangin ka pa, ulit-ulit na lang yung panalangin mo kasi kinakabahan ka. Di ba? Sabi ko nga sa kanila, sabi ko nga sa inyo, online pa lang yan. Paano kaya kapag personal na yan? Baka manginig din yung tuhod mo kapag ikaw na yung sasalita sa unahan. Di ba? Nag-guess po natin. Kaya ngayon pa lamang, pagandaan na natin. Di ba? Kaya alam nyo po, nagsimula lang din naman po ako sa isa, naging dalawa, naging tatlo, naging apat, naging 10, naging 30. Ano po, dumating sa point na nawala lahat. Dumating sa point na naging isa uli, naging dalawa, naging tatlo, naging apat. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito pong pagmi-ministry online, ito po ay training. Kasi hindi po ito, wala po itong kasiguraduhan. Di ba? Maaring ngayon sobrang dami natin, bukas hindi. Di ba? Maaring ngayon may a-attend, bukas wala. Di ba? Nagigis po natin. Kasi hindi naman pare-pareho. May pinagkakabisihan din po ang bawat tao. Hallelujah, Jesus. Di ba? Minsan nga ako'y nahihiya na lang din sa ating mga OFW kahit iba na ang kanilang oras, yung sakripisyo nila. Kaya minsan kahit na parang feeling ko inaantok na ako kapag dating ng alas 10, minsan tinatapik ko yung sarili ko, magkapi ka, Carl, kasi nakakahiya ka, sila nagsasakripisyo ng oras, ikaw nga. Di ba? Kaya para sa akin, natutunan ko yan sa spiritual father ko na ang isang taong nakakatulog pa ng 8 oras, tamad yan, pagdating sa paglilingkod. Di ba? Kasi yan ang pamantayan ng aking spiritual father dati. Hallelujah. Good evening, prophet. Di ba? Dati, sinasabi ng aking spiritual father, kapag ka ikaw ay nakakatulog pa ng 8 oras, aba, tamad ka. Diba? Tapos sasabihin mo sa akin, 8 oras ka natulog, tapos sasabihin mo sa akin, Pastor, hindi ako nakapag-devotion, hindi ako nakapagbasa ng Bible, hindi ako naka-attend ng Gmeet, hindi ako nakagawa ng ganito, ano po, tamad ka. Diba? Sabi ng spiritual father ko, pwede naman matulog ng 7 oras lang, yung 1 oras ilaan mo para sa Panginoon, araw-araw. Diba? Kaya natuto ako dati. Kaya kahit na may trabaho ako dati, hindi po ako nagre-reklamo. Diba minsan nga, baliktad na eh. Ang haba-haba ng oras ng paglilingkod ko sa Panginoon, yung tulog ko 15 minutes. Naranasan ko po yan. Meron nga mga moments po sa buhay ko na ako po'y lutang na pagdating ko ng store. Ano po, para na po akong lutang doon. Minsan tinitingnan ko na lang yung buka ng bibig ng mga bumibili para maintindihan ko. Tapos ulitin ko na lang, choco butter na po. Sige po. Diba? Kasi parang lutang na ang person. Well, legit yan, na-experience. Kaya mga kapatid, mga leader, mga kapatid ko, mga leaders, ano po, at mga pastor at nagpa-plaques, turuan sila na maging responsable sa kanilang ginagawa. Diba kung anong ginagawa nila? Sa mga bata man sila, sa youth, sa ministry, music, turuan sila maging responsable. Ano po? Hallelujah, Jesus. Ano po, let us see in James chapter 3 verse 1, kung ano sinabi po ng Panginoon. James chapter 3 verse 1, or Santiago chapter 3 verse 1. Sabi dito, not many of you should become teacher, my fellow believer, because you know that we who teach will be judged more strictly. Ngayon po yung lagi niyong tatandaan, hindi po tayo lahat ay tagapagturo. Ngayon kung lahat tayo tagapagturo, sino pang makikinig? Diba? Sige nga sabihin niyo sa akin, kung lahat gusto niyo magturo, sino makikinig? Diba? Kung lahat tayo ay head, sino ang susunod? I-yes po natin. So, turuan natin sila na maging responsable. Kung nilagay ka ng Panginoon para sumuporta, sumuporta ka. Kung nilagay ka ng Panginoon para maging helper ka. Kung nilagay ka ng Panginoon bilang tagapanguna, maging tagapanguna ka. Ano po, minsan baliktad tayo mga Kristiyano. Yung nilagay ng Panginoon tagapanguna, siya pa yung sumusunod sa iba. Diba? Yung sinabi ng Panginoon na siya ang sumusunod, siya pa ang nangunguna-nguna. Diba? Bida-bidayar, Jollibee, diba? Bidang saya. Ano po? So, lagi po natin tatandaan yun, not all is teacher. Okay? Number 2 is obey everything. Ano po? Turuan din natin silang sumunod sa lahat ng bagay. Ano po? Minsan, simpleng utos na nga lang ni pastor, hindi pa natin nasusunod. Diba? Simpleng instruction na nga lang ang binigay ni pastor, hindi pa natin nasusunod. Diba? Minsan nakakasakit po yun ng damdamin na sa simpleng instruction ay hindi natin nasusunod. Diba? Even po sa ministry, may mga ganyan din kaming cases. Ano po? Sila ang mga magsasabi ng kung ano ang dapat gawin, tapos sila naman ang mga hindi umaano. Talagang ako, nansasabad siya ko ng mga ganyan. Diba?
dinadirect ko talaga yung mga ganyan pagdating sa ministry. Di ba? Kasi naaasar ako kapag gano'n. Di ba sinabi mo, tapos di mo naman ginawa. Di ba po? Naalala ko minsan, yung worship team noong Thanksgiving, ngayon hindi sila nagpa-practice. Alam nyo, minention ko sa GC. Di ba lahat ng mga taga-worship team, one by one, bawat pangalan. Aba, maya-maya, nakita ko may practice na. Di ba? Nag-submit na. Pastor, nagpa-practice na ho kami, huwag ka na magalit. Sabi ko, oh, kaya nyo naman palang gumawa na yung ganyan. Hindi pa kayo gumawa. Di ba po? Hallelujah, Jesus. Alam ko nga, na-witness yun ni Nanay Ann. Di ba, nagreklamo pa nga yung mga nasa worship team. Pwede naman ikang hindi na-mention. Sabi ko, hindi kayo nakikinig eh. Di ba? Kaya mention ko kayo sa GC. O di ba? Kung hindi pa kayo mapapahiya, hindi nyo gagawin. Di ba? O dapat pala ako'y pinapahiya kayo para gawin ninyo kung ano yung tama. Kasi ayoko naman na sanang kayo'y mapahiya, pero hindi nyo naman ginagawa. O di pahiya natin kayo. Di ba? Para alam nila. Di ba? Na ikaw, leader ka pa, elder ka pa, hindi ka nasunod. Di ba? Ikaw, tagal-tagal mo na sa worship team, hindi ka pa rin nasunod. Di ba? Kaya alam po nila yan. Di ba? Kaya dati kahit wala po ako sa church, no, bumagsak lamang yung microphone, talagang submit yung mga yan. Pastor, hindi po ako nakabagsak ng microphone, siya po yun. Di ba? Kasi alam nila ang sagot ko na doon sa susunod. Di ba? Bakit pag nasira ba yan, kaya mong bayaran? Alam mo bang hindi atin yan? Pinagkatiwala lang yan ng Panginoon. Hindi ka mabuting katiwala kasi winaldas mo yung microphone. Microphone na nga lamang, winaldas mo pa. Ano pa kaya kapag tao yan? Di ba? Baka iniwanan mo na sa ere kapag dumarating na ng problema yan. Di ba? Sabi po ng Exodus chapter 19 verse 5, sabi po dito, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. Di ba? So, ibig sabihin, idinideclare ng Panginoon na ikaw ay treasured possession ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw po ay parang diamante sa harapan ng Panginoon. Ikaw po ay VIP sa harapan ng Panginoon. Kaya pansinin niyo po. Di ba? Hallelujah, Jesus. Na kapag tayo po ay treasured possession ng Panginoon, di ba, kahit alisin niya pa kung sino po yung iba. Di ba, I was remember na may mga tao na ganyan. No, akala nila, ako yung nagbe-benefit sa grace nila. Ang ginawa ko, iniwan ko nga. Di ba? Sabi ko, akala ninyo sa grace ng Panginoon na ibinigay sa inyo, ako nagbe-benefits. Hindi nyo alam, kayo ang nagbe-benefit sa grace na nasa akin. Ngayon, iniwanan ko, di nga. Di ba po? Hallelujah, Jesus. Kasi wala na nagpapagal sa kanila, wala na nagtatrabaho. Dati ang yayabang. 'Di ba? Yung credit na para sa akin, sila ang nagki-credit. Yung praises na para sa akin, dapat sila po ang ano. 'Di ba? Pero ako hindi ako naimik. Sabi ko lang, Lord, pag dumating yung panahon, 'di ba po? Pag dumating yung panahon, let them know the responsibilities na pinabayaan nila. Dumating sa pagkakataon, 'di ba? Na parang nainis na ako or naasar na ako. Sabi ko, nakakapagod kayong paglingkuran, nakakapagod kayong tulungan. Diba, kayo na nga ang tinulungan, para nyo pa akong niloloko. Diba, bahala kayo sa buhay ninyo. Diba magaling ka, gawin mo, patunayan mo sa akin. Tingnan nyo. Yung mga tao nagsabi sa akin dati na you are not mine to lead. Asan pa lang kanilang nililid. Diba? In 2 years, diba, pinalaki ng Panginoon ng WTJR. Ano po, hindi ko po ipinagyayabang ang ginawa ko. Ipinagyayabang ko yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Diba? Kasi ako simple lang. Lagi ko lang sinasabi, Lord, let them know that you are my God. Ipakilala mo sa kanila na ikaw ang Diyos na aking pinagsisilbihan. Kaya yung taong na mahiya sa akin, ewan ko. Diba, pag nakakasalubong ko nga, nakatungo na eh. Siya na yung hindi makatingin. Kasi bakit? Siguro naaalala niya, teka muna. Ang laki ng grupo na itong tao na to, tapos yung sinabihan ko dati, you are not mine to lead. Di ba po? Hallelujah, Jesus. Di ba, may mga issue pa sa akin dati na ako daw ay dishonor. Sabi ko, if I am dishonor, ibig sabihin dishonor ang lahat ng mga katim ko ngayon. Di ba, sabi ko, hindi ko nga nakita na naging dishonor ang aking buong team. Nakita ko kung paano nila igalang ang aming mga kapastoran at mga leaders. Di ba po? So are we learning, people of God? Ano po, kaya turuan natin sila. Hindi lang natin turuan na maging responsable. Turuan din natin na sumunod. Turuan din natin na mag-obey. Kaya kapag hindi po pala sunod at hindi po nag-o-obey, baluktutin nyo ho. Ano po, isako ninyo. Diba, tadyakan nyo ho para sumunod. Diba, minsan kailangan din ng palo. Tandaan nyo yan, ang palo ay aprobado ng Panginoon.
Di ba? Kaya sometimes, pwede rin ho kayong pumalo. Huwag nyo lang lalaksan. Tama lang. Di ba? Yung magigising lang, yung tipo magugulat lang, hoy, di ba? Hindi na yan kalugod-lugod kay Lord. Di ba? Ganun. Kaya alam niyo po, yung ibang mga tao, lalo na po yung mga nagiging kasama ko sa mission, alam niyo ba, kapag nakikita ko na yung mga nagiging kasama ko sa mission ay yumayabang, pinuputol ko yung kanilang connection sa mga mission. Para ano? Para wala yung pagyabang. Di ba? Kasi sabi ko nga minsan, aba, parang sila pa ang mga guest speaker sa sobrang iyabang. Di ba parang sila pa yung mga guest speaker. Minsan nga gusto ko nang sabihin, te, ako yung guest speaker, hindi ikaw. Di ba, kalma ka lang ha. Di ba parang mas gusto mo pa na mas magandang treatment kaysa sa'yo, kaysa sa akin. Di ba? Kaya minsan kinakat ko na lang. Di ba? Hinahayaan ko na lang. Bahala ka dyan. Di ba? Para matuto ka. Di ba? At alam yan ng aking buong team. May mga ganyan akong moments. Di ba po, na nagkakat ako or kinakat ko na lang para matuto. Di ba? Yan din ang itinuro ko kay Sis Bev. Sis Bev, kung nakikita mo na meron ka sa team mo na talagang matigas ang ulo at hindi nasunod, ikat mo muna for the meantime. Di ba? Hayaan mo muna siya na gawin niya kung ano yung kanyang alam. Di ba? At kapag hindi na niya kaya yan, lalapit din niya sa iyo, Sis Bev, tulungan mo ako. Di ba? Hallelujah. Totoo yan. Naku, sabi ko sa inyo, many leaders na ang naging ganyan. Binibigyan ko sila ng space. Diba? Ayaw nyo makinig? Okay, I give you space. Bahala ka dyan. Diba? Pero pag bumalik ka, naku, pakinggan mo muna lahat ng litanya ko. Diba? Sabi nga, sermon malala. Diba? Kaya sabi dito, now, if you fully obey, keep my covenant, then out of all nations, you will be my treasured possession. Imagine nyo po, ikaw ay tinetreasure ni Lord. Kaya pansinin nyo, diba, hindi ba tayo minsan nagtataka bakit kaya sila Pastor Carl, kahit saan sila magpunta, grabe yung ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Kasi treasured possession eh. Nagigets po natin, treasured possession sila. Bakit kaya si Prophet Nehemiah kapag pumupunta ng ibang treasured possession eh. Diba? Kaya sila lumalago. Hindi kami lumalago dahil lang may spiritual father kami. Lumalago kami kasi alam namin yung grace na dala-dala namin. Diba merong mga tao na iyayabang pero hindi naman nila kayang i-handle yung grace na dala nila. Diba marami na po ako na-encounter na ganyan. Ang iyayabang dahil lamang gifted, ang iyayabang dahil talented, knowledgeable, pero yung grace nila, hindi naman kayang i-showcase. Hindi naman kayang ipakita yung grace na binigay ni Lord sa kanila. Asa sa dada, puro ngawa, wala gawa. Di ba po? Kaya mas maganda po sa akin, application na lang. Apply din pag may time. Kasi yun ang totoong obedience. Di ba kapag inutusan tayo, bumili ka ng mantika. Di ba? Iti-treasure ka ng mga magulang mo. Ay, talaga naman. Napakasipag na rin batang aray. Lahat na lang ang sinasabi. Talaga naman sinusunod. Kuhanin nga muna ako ng tubig. Abay, kukuha nga talaga. Di ba ho? Pero kapag ang isang bata ay hindi nauutusan, ay nako, pagkakatigas naman ang ulo ng batang yan. Bakit ka naman yung susunod? Naku po. Di ba? Alam nyo, dati sa amin, ganyan. Pag ikaw ho ay masipag, aba, ay may reward. Di ba? Kaya dati ako ay nagsisipag, aba, ay natuto nga ho ako magbuhat ng saging eh. Mukha lang ho akong hindi nagbubuhat ng saging. Di ba? Sabi nga nila, ang aking balat daw ay pang aircon, ay kahit wala namang aircon sa amin. Di ba? Ang amin hong bahay ay open air. Di ba? Ay wala na rin dingding eh. Kaya open air. Di paglabas ng hangin ay lagpas hanggang kabila. Di ba? Ang bintana ngay walang sara. Open air. Di ba? Alam niyo ni Nanay Ann. Di ba? Ang aming bahay ay walang sara ang bintana. Open air yon. Open air. Pag gusto mo na malamig, bubuksan mo lang, hawiin mo lang yung kurtina pa, open air. Hallelujah. Di ba po? Kaya tayo po ay matuto po tayo na mag-obey sa Panginoon. Ano po? Sundin po natin. Ano po? Basta lagi po natin tatandaan ang utos. Ano po? Kapag tinetreasure mo ang Panginoon, iti-treasure ka rin yan. Kasi sabi nga ng Panginoon, ano man ang sukatan ginagamit mo, yun na rin ang gagamitin sa iyo. So, ibig sabihin, doon ayun yung aking pinapaniwalaan. Sabi ko, Lord, kung ako'y nakikinig, makikinig din ikaw sa akin. Kung ako'y sumusunod, aba Lord, magiging faithful ka sa akin. Kasi sa pagsunod ko. Ganun pala dapat. Hindi pala dapat ganito, hindi pala dapat ganyan. So I need to follow, I need to obey what God has given or what has been said unto me.
Nagigets po natin? Thank you, Jesus. So nawa po ay natuto po kayo sa ating pong napag-aralan. Ano po? Meron po ba kayo natutunan? Thank you, Jesus. Malaman-laman ulit ang ating napag-aralan ngayong gabing ito. Hallelujah, Jesus. Di ba po, busog na ho ba kayo ng tinapay na nagbibigay ng buhay at kaalaman? Ano po? Kaya kapatid, ayoko na magtuturo lang ako para kayo po ay i-hype lang o kaya para kayo po ay i-encourage lang. Di ba may mga church ako na napupuntahan, sabi nila, thank you Pastor Carl para sa encouragement. Minsan natatawa ako, sabi ko, teaching talaga yun, hindi encouragement. Di ba? Sasabihin, thank you for the encouragement, na-encourage lang kayo. Di ba? Wala ka, di ba? Pag sinabi ko kasing na-encourage ako sa sinabi mo, hindi ko i-apply eh. Nagigets po ninyo? Pag sinabi mong, na-encourage ako sa sinabi mo, pwedeng hindi mo naman i-apply yun eh. Kasi na-encourage ka lang eh. Ibig sabihin parang, lumakas lang yung loob ko and then afterwards, wala ka nang gagawin. Pero kapag yun ay turo or teaching, i-apply mo eh. Itong tinuro sa atin ng pastor, ito ang ating susundin. Di ba? Kasi natutunan ko rin ho yan. Yung tinuro ho sa akin ng aking mother church. Ano po? Hallelujah. Sige po, Sis Ed. Ano po? Nung itinuro sa akin ng aking mother church, anak, gumawa ka ng ganito. Bilang ikaw ay pastor, dapat meron kang 3 elder, meron kang leader, at meron kang tagapanguna. Ganun pala yun. Sabi ko, ano po ang importance nun, pastora? Kasi anak, merong mga pag-uusap na hindi kailangan alam ng lahat ng leader, kailangan alam lang siya ng elder. Ibig sabihin yung elder, ito yung mga pinagkakatiwalaan mo sa church. Kaya kapag nasa eldership ka, ibig sabihin pinagkakatiwalaan kita ng sobra-sobra. At huwag mong sasayangin yung tiwalang yun. Ano po? At sabi nga doon, sabi ko, ano naman pong purpose ng leader? Sabi, sila ang magkakascade kung anong binababa ng Panginoon. O kaya may mga pag-uusap sila, may mga pag-uusap tayo ng leader na hindi naman dapat alam ng lahat ng member. At kapag may mga alam ang member, ano po, syempre, alam dapat yun ng elder at ng leader, pero hindi alam ng member yung ibang pag-uusap. Diba, like for example, merong problema sa church. Diba, like for example, meron kami na pag-usapan ni Sis Bev noong mga nakaraan. Ano po, regarding sa mga bagay-bagay about sa aming mga finances, personal man or sa ministry. Napag-usapan namin, naituro ko sa kanya. Naituro ko lang din sa kanya yung itinuro sa akin. Na, Sis Bev, ganito kasi yung tinuro sa akin. Ganyan din ang gawin mo. Diba? Ganun po pala yung pastor. Ay, opo. Kasi yun lang din ang natutunan ko. Ano po? Hallelujah. Kaya sabi ng 2 John chapter 1 verse 6, ano po? Ikalawang Juan chapter 1 verse 6, sabi po dito, and this is love, that we walk in obedience to His command. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Diba? Sabi nila, ito raw po ang pagmamahal ng Panginoon. Yung ikaw ay sumusunod sa kanyang inuutos. Hindi ka lang nagfa-follow, ikaw po ay totoong sumusunod. At sabi dito, as you have heard from the beginning, kung ano po ang inyong narinig simula sa simula. So it is required. Kasi ano nga naman ang susundin natin kung wala naman tayong pinakinggan? Di ba, sino nga naman ang ating susundan kung wala naman tayong pinapakinggan? Di ba, at sabi dito, His command is that you walk in love. Ano po, isa sa mga utos ng Panginoon, lumakad ka na may pagmamahal. Kung mahal mo ang ministry ito, susundan mo kung ano ang guidance na ibinibigay ng ministry ito. Kung mahal mo ang pastor mo, hindi mo siya ipapahamak sa ibang tao, kundi susundin mo siya at gagawin mo kung ano mga itinuturo niya sa iyo with all your heart, with all your mind, with all your soul. Nagigets po natin. Thank you, Jesus. Diba? Ngayon matatanong ko kayo, or tatanungin ko kayo, kaya niyo bang ipaglaban ang patayan ng inyong mga pastor? Di ba? Baka hindi kayo katulad ni Elijah, ni Elisha. No, baka hindi natin kayang ipaglaban si pastor. Nung makarinig ka lamang ng chismis about kay pastor, ay chismis mo na rin yung pastor, sa halip po na ipagtanggol natin ang ating mga fathers, kasi ikaw mismo ang nakakaalam. Sabi ko nga, hindi ko kailangan ng maraming testimony, hindi ko kailangan ng maraming thank you pabalik sa akin. Ang kailangan ko ay maraming paggawa or maraming apply. Maraming pag-apply. Diba? Malalaman ko lamang, mako-confirm ko sa buhay mo na effective akong pastor kung ikaw po ay nag-i-improve bilang tao, bilang Kristiyano, bilang member. Ano po? Hallelujah. Kaya minsan may mga pag-uusap kami ni Sis Bev as a leader. Minsan sasabi nga niya, pastor, kapag nagiging ganito yung team ko, nasasaktan ako kasi ganito na ba akong klaseng leader? Mahina ba akong leader? Sabi ko, hindi.
Diba? It doesn't mean na bumabagsak ang ating member ay mahina ka na bilang leader. Diba? Kasi pinili nilang hindi sumunod kung bakit sila bumabagsak. Tandaan nyo yun. Hindi kayo bumabagsak dahil hindi magaling ang leader mo. Bumabagsak kayo kasi hindi ka sumusunod. Diba? Kapatid, dati, katulad mo rin din naman ako. Ako ay isang member lang din. Ako ay isang leader lang din dati na may pangarap. Diba? Yung leader ko kasi dati, walang pangarap. Diba? Eh ako may pangarap ako. Gusto ko mag-improve. Gusto kong gumaling. Gusto kong maging anointed. Gusto ko kapag nagpipreach ako, ay nandoon na yung healing at deliverance. Yun ang goal ko. Kaya trinabaho ko yun. At hindi ako tumingin sa trabaho ng iba. Hindi ako tumingin, hindi ako nagkumpara ng trabaho ko sa trabaho ng iba. Hindi ko kinumpara yung ministry sa ministry ng iba. Kasi iba-iba tayo ng basis. Alala ko yung sinabi ng isang magaling na pastor, sabi niya doon, alam niyo ho kung bakit ang WTGR nagsimula sa wala. Kasi alam ng Panginoon na kaya nating tumayo simula sa wala hanggang sa magkaroon tayo. Bakit may mga tao na nagsimula sila naman sa kakaunti? Kasi alam ng Panginoon na hindi nila kayang tumayo nang wala silang pasimula o wala silang kaunting papasimula. Bakit may mga tao na nagsimula sila ng marangyana? Bakit may mga pastor na nagsimula na nagpastor sila sa victory? Ang yaman na kaya ng victory. Di ba? Nung nagsimula sila maging pastor sa victory, mayaman na sila, may support, may honorarium, everything. Diba? Kasi alam ng Panginoon na itong mga tao na to, pag wala silang yaman, wala din sila. Nagigets po natin? Diba kaya ba nila? Kaya ba nila yung experience natin? Diba yan nga yung sinasabi ko? Maraming mga so-called pastor, pero ang tanong, kaya ba nila yung pinagdaanan ko bilang pastor? Kaya ba nilang murahin? Kaya ba nilang atimin yung sinasabi ng mga magulang mo na kahit minsan hindi mo na gusto, pero kailangan mong ipakita sa kanila that you honor them, that you love them. No, minsan ang dami mong mga basher, ang dami mong kaaway, pero kailangan mo silang mahalin kasi yun ang inutos ng Panginoon. Love your enemies. Manghirap kayo magmahal ng kaaway. Makikita mo pala mo yung mukha, nakakagigil na. Parang gusto mo nang gusumutin, parang cotton candy. Mga ganun. Hallelujah. So nawa po ay natuto po kayo. Let us pray. Heavenly Father, Rebo Bosiki Aramana Suntile Andre Bresi Karada Bushaya. Libra Baba Bahati Karabarakia Romono Suntile Andre Brere Borosiki Arababahaya. Father, in the mighty name of Jesus, I release this blessing towards each and every one of them, Lord God. Father God, bless them with knowledge and understanding, O God, na amin pong natutunan. Nawa, Lord, simula sa araw na ito, mas maging responsable sila, Panginoong tagasunod, maging responsable tagapanguna, maging responsable, Panginoong shepherd, maging responsable flocks, maging responsable sa kanilang mga ginagampanan tungkulin, Panginoon, sa body. At Lord, sa bawat isa, Panginoon, na patuloy na gumagampan, Panginoon, ng may katuwiran, Panginoon, sa kanilang mga duties. Lord, I declare and decree na papagyamanin mo sila, i-increase mo sila, at patuloy mo silang palaguin, Panginoon, sa bawat oras ng kanilang mga buhay. Salamat nga po, Ama, tunay na napakabuti mo sa pangalan ni Jesus. Lord, samahan niyo rin po ang aming mga kapatiran na ngayon po ay nasa biyahe, Panginoon, para magtungo, Panginoon, sa aming church, Panginoon, para sa darating na mid-year. I declare and decree that you will work mightily and powerfully. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So yan, praise the Lord. Hallelujah. So yan, glory to God. So thank you, Jesus. So nais ko pong marinig ang inyo pong mga natutunan. Meron po ba kayong nais na ma-share? Kung ano po ang natutunan po ninyo ngayong gabing ito? Ano po about relationship has responsibilities? Ano po? Thank you, Jesus. So ayan, pwede na pong tumaas ang inyong kamay. Ayan, 11:24 pa lang, maaga pa. No? Hallelujah. Maaga pa para sa kanila. Thank you, Lord. Ayan, may nais po ba? Magatawag na tayo. Gusto niyo po magtawag? Hallelujah. Ayan. So kung wala naman na po at kayo naman po ay nalinawan sa ating pong napag-aralan, ano po, Hallelujah Jesus, ayun, maraming salamat po sa inyo. Ano po, shalom, shalom. God bless you all. Isama niyo po sa prayer ang aming mid-year ngayong Sabado. Ano po, Hallelujah. Ano po, isang araw na lamang, Sabado na. Hallelujah, Jesus. Ako po ay excited na sa gagawin ng Panginoon. Ipanalangin niyo po ang aming mga provision.
ano po, more provision pa sa Panginoon sa amin pong mga kulang pa. Hindi naman po kami nangangamba sa aming kulang. Ano po, hallelujah Jesus, dahil alam namin na the Lord will provide in everything. Ano po, ganun din ay pasama po sa inyong mga panalangin, yung aming mga kapatiran na ngayon ay bumabiyahe na, ano po, sa kanilang mga saan man dako sila nang gagaling. Hallelujah Jesus. At ganoon din po sa ating bishop, sila po ay aalis ata ng bukas ng madaling araw or mamayang madaling araw, I guess. Ano po, from Tarlac, ano po, patungo dito. Ano, kanina nga tumatawag siya pero may Gmeet ako pero sasabihin ko na lang or chat ko na lang siya. Ano po, para, ano niya, diba, praise the Lord. Ano po, and ayun, kasama rin po sa panalangin, ano po na makapag-raise pa tayo, ano po, meron pa tayong konting kulang sa ating pong sa hotel, ano po ni Bishop at saka sa kanilang pair or pamasahe pa uwi, ano po, but I believe that the Lord will do more and the Lord will do many things, ano po, for this needs na kailangan natin. And glory to Jesus, nais ko lang din pong ibalita sa inyo, ano po, ang ating pong pagkain ay nai-order na namin. It will be delivered onto the venue at 2 or 2:30 in the afternoon. Hallelujah, para medyo mainit-init pa at the